Dalawang wala ng buhay na katawan ang natagpuan sa loob ng sementeryo sa Sitio Namay, Barangay San Juan, Morong Rizal, kahapon March 1, 2026 ng hapon. Ang mga biktima ay kinilalang sila Russell, 12 years old, at ang 13 years old na si Rhea Jane, kapwa mga residente ng barangay May Bangkal. Natagpuan ang katawan ng dalawa na naliligo sa kanilang dugo dahil sa dami ng tinamo nilang saksak sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya, subalit nadagdagan pa ito dahil ang tinuturong salarin ay hindi na ibang tao sa dalawa. Ang suspect ay ang mismong pinsan ng biktimang babae at matalik nilang kaibigan. Ay na nang matagpuan sa loob ng sementeryo sa Morong Rizal ang dalawang menor de edad na nawala nitong weekend. Ang suspect na noong unay tumulong pa raw sa paghahanap sa mga biktima, arestado at kalaunay umamin sa krimen. March 1, 2026, ng bandang alas 5 ng hapon, ng personal na dumulog sa himpilan ng kapulisan ng Morong Municipal Police Station, ang pamilya Tayaban at Hernandez. Naroon sila para humingi ng tulong sa mga pulis sa paghahanap sa nawawalang sila Russell at Rhea Jane. Ayon sa kanila, huling nakita ang dalawa noong February 28, 2026 ng gabi sa isang computer shop sa Sitio Sagbat. Nang lumabas sa computer shop ay hindi na nakauwi na ang dalawa sa kani-kanilang mga pamilya. Sinubukan na nilang hanapin ang dalawa sa lahat ng mga kakilala at mga maaaring puntahan ng mga ito sa Morong Rizal. Subalit bigo sila na matagpuan ng mga ito kaya naman minabuti na nilang lumapit sa mga pulis para humingi ng tulong. Agad namang tumugon ang Morong Municipal Police Station at sinamahan ng pamilya sa paghahanap. Pagsapit ng alas 5:40 ng hapon ng parehong araw, hindi pa man tumatagal ng isang oras mula nang mai-report ang pagkawala ng dalawa, ay muling nakatanggap ng tawag ang himpilan. Ayon sa tawag, ay may natagpo ang wala ng buhay na katawan ng isang babae at isang lalaki sa sementeryo sa Sitio Namay, Barangay San Juan. Dahil dito, ay agad na tinungo ng grupo ang lugar para kumpirmahin ang report. At dito nga ay dinatna nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima. Kapwa nagtamo ng madaming saksak sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ng dalawa. Personal naman na kinilala ng kanilang mga magulang at pamilya ang mga katawan. Na ito na nga ang nawawalang sila Russell at Rhea Jane, kapwa mga estudyante at residente ng barangay May Bangkal. Si Rhea Jane, na mas kilala sa tawag na Luna, ay nagmula sa mahirap na pamilya sa Morong Rizal. Simple lamang ang buhay ng kanyang pamilya, subalit sa kabila ng kanilang kahirapan ay ginagawa ng kanyang mga magulang ang lahat para matustusan ang kanyang pag-aaral. Ayon sa kanyang pamilya ay mabait na bata si Luna. Panganay nila itong anak kaya naman mahal na mahal nila ito. February 28, 2026 ay nagpaalam si Rhea na magtutungo sa computer shop sa Sitio Sagbat dahil sa may gagawin itong module na kailangang ipasa sa kanilang pagbabalik sa school ng Lunes. Kaya naman pinayagan ito ng kanyang mga magulang. Hindi na rin naman ito ang unang beses na nagtutungo si Luna o Rhea Jane sa computer shop kasama ang mga kaibigan nito. Tiwala sila kasi umuwi naman ang kanilang anak sa tamang oras. Ang biktima naman na si Russell, tulad ni Rhea Jane, ay nagpaalam ito sa mga magulang na magtutungo sa computer shop para gumawa ng module. Kumpara kay Luna, ay medyo nakakaangat sa buhay ang pamilya ni Russell. 4 silang magkakapatid, 3 lalaki at 1 babae. Si Russell ang pangalawa sa panganay. Masiyahing bata at palabiro. Ito kaya naman kinagigiliwan ito ng mga tao sa kanilang lugar. Maliban dito ay mahilig din si Russell maglaro ng basketball at talaga namang palakaibigan. Si Russell at Rhea Jane ay matalik na magkaibigan, kaya naman malimit silang makitang magkasama. Ang sementeryong ito sa Sitio Namay sa Barangay San Juan, Morong Rizal ay malimit gawing tambayan ng mga kabataan. Sa ginawang investigasyon ng Morong Municipal Police Station ay isang tao ang tinurong huling nakitang nakasama ng 2 biktima. Ito ay ang 18 anyos na pinsang buo ng biktima na si Rhea Jane. May nakakita din sa suspect na papalayo sa crime scene na walang suot na damit. Ang tinutukoy ng mga testigo ay si alias J, na pamangkin ng ina ni Rhea Jane, at kanyang pinsang buo. Bagamat mas matanda sa dalawa, ay malimit na makita itong kasama ng dalawa lalo na nga ng biktimang si Russell.
Ayon sa report, ang suspect na si alias J at si Russell ay matalik na magkaibigan. Nang tanungin nila ang suspect ay naging mailap ito at hindi mapakali, hanggang sa ilang detalye ang mapansin ng mga investigador. Napansin kasi nila ang mga sugat nito at ang bakas pa ng dugo sa kanyang mga kuko. Kaya naman duda sila na may kinalaman ito sa nangyari. Kalauna na hindi na rin naman ito nagmatigas pa at agad din namang umamin sa kanyang nagawa. Ayon sa kanyang salaysay, ay binasted siya ng babaeng kanyang nililigawan. Dahil sa kabiguan na sinapit ay niyaya niyang kaibigang si Russell at ang pinsan na si Rhea Jane para damayan siya sa kanyang nararamdaman. Ayon sa suspect ay uminom siya ng alak at nawala sa kanyang sarili. Ayon sa kanya ay may sinabi ang dalawa na hindi niya nagustuhan kaya niya ang mga ito napatay. Nung nililigawan ko po, hindi po ako inano. Kaya doon ko po nabunto ng galit sa kanya. Galian po sila. Bata pa rin po kasi pisan ko kaya hindi po kaya nanggigil lang din po ako. Personal niya ding itinuro sa mga pulis ang lugar kung saan niya itinapon ang ginamit niyang kutsilyo. Sa bahagi pa rin ng sementeryo ay na-recover ng mga pulis ang isang kutsilyo na may kahoy na kaluban na may nakalagay na initial na JFE. Kung inililigaw ng suspect na yung isang tao na nakaaway niya, yun ang sumaksak dun sa dalawang victim po natin. May nakakitang mga witness na papalayo siya dun sa crime scene na nakahubad at duguan yung damit at yung kanyang kamay. Yung investigador po natin, nakita po yung kanyang kamay na may mga sugat at may mga bakas pa po ng dugo. Kaya nung tanungin siya, doon na po inamin niya yung krimen na pananaksak dito sa ating dalawang victim. Siya, niyaya niya itong dalawang victim para madamayan siya nung nawala sa sarili at under the influence of liquor. Ayun na po, doon na po nagsimula yung pagpatay niya doon sa dalawa. Sa ngayon, ang suspect ay nasa kamay pa rin ng Morong Municipal Police Station at inaasahan nitong isa sa ilalim sa inquest proceedings ngayong linggo. Sa panayam sa media ay humingi ito ng tawad sa mga magulang ng mga biktima lalo na nga sa kanyang tiyahin na ina ni Rhea Jane. Naisip ko po yung ginawa ko sa dalawang bata. Tita, tito, patawadin niyo ako sa nagawa ko. Kung papakinggan ay sadyang napakababaw ng dahilan ng suspect sa kanyang ginawang pagpaslang sa walang kalaban-laban ng mga biktima. Malayo pa sana ang mararating ng dalawa, marami pa silang mga pangarap at marami pa silang nais gawin. Subalit dahil lamang sa nararamdamang pagkabigo ng suspect ay ang mga ito ang kanyang napagbuntunan ng kanyang galit. Sabi ng mga kaanak ng suspect ay sadyang sakit ito sa ulo ng kanyang mga magulang. Katunayan ay hindi ito ang unang beses na naksak ang suspect. Dati na umano itong may sinaksak na kamag-anak at dahil nga hindi naman binawian ng buhay ay nagawa nila itong patawarin. Imbis na magbago ay mas malala pa pala ang gagawin nito. Sa kanyang pag-uugali, kahit sino atang babae hindi siya magugustuhan. Pagsisihan niya man ang ginawa ay huli na dahil hindi na niya maibabalik pa ang buhay nila Russell at Rhea Jane. At dahil nga nasa tamang edad na ay inaasahan ng pamilya ng mga biktima na tuluyan na itong makukulong. Sadyang napakahirap na talagang magtiwala ngayon kahit pa nga sa sarili mong kadugo at kapamilya. Tanong ng marami, ano na nga ba ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.